Good morning, Bing Reyes po, inyong lingkod at kaibigan. Gospel Vlogging, according to the Gospel of St. Luke, chapter 6, verses 6 to 11. Ito po yung tagpo kung saan ating Panginoon sa araw ng Sabado, Sabbath day, on the Sabbath day, ay pumunta sa isang sinagoga, templo, simbahan, para mangaral. Dahil nga, Sabado nga, araw ng kabanalan. Kaya pumunta siya sa sinagoga at nangaral. Yung nasa loob na siya ng sinagoga, andoon din yung mga Pariseo, mga eskriba. The scribes and the Pharisees were also there. They were watching the Lord. They were observing. Tinitignan nila kung magkakamali ba dahil nga Sabado nga, maraming pinagbabawal. May nakita ating Panginoon ng isang lalaki na masama ang lagay ng braso niya, ng kamay niya, withered hand. Yung nalantana, lumiit na, yun. Tapos, lumapit ang ating Panginoon, nawa siya sa lalaki. Lumapit siya. Kaya binantayan siya ng mga Pariseo at mga eskriba at tinignan. Ano gagawin niya? Gagamutin ba niya? Gagamutin ba niya yun? Pinagbabawal yun. Ang tanong, bakit ito pinagbabawal ang paggagamot? Dahil dati na, hindi lang ngayon. May mga taong nanggagamot at tumatanggap ng bayad. Bali, ginawa na nilang kabuhayan nila ang panggagamot. Sa araw ng kabanalan, bali hanap buhay na nila yun Sa araw ng kabanalan, bawal muna ang mga hanap buhay. Bawal muna yung kumikita. Dahil yung araw na yun, dapat, araw ng kabanalan, mag-aalay ka, magbibigay puri ka sa Panginoon. Kaya bawal yung paggagamot. Ngayon, lumapit ating Panginoon sa lalaki. Tapos, gagamutin na sana, nilapitan siya ng mga Pariseo. Gagamutin mo ba siya? Ganun, alam mong pinagbabawal yan sa batas. Sa araw ng Sabado, araw ng kabanalan. Alam ng Panginoon, ano nasa takbo ng isip nila. Tumalikod at yung Panginoon at hinarap sila. Alam ko, tatanungin ko kayo, ano ba, sa araw ng Sabado, ano ba ang hinihiling ng pagkakataon? Ano ba pinagbabawal? Pinagbabawal ba gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama? Ayun, natamimi sila. Dahil siyempre, pinagbabawal yung masama, hindi yung mabuti. Ibig sabihin, kung pinagbabawal ang masama, pwede gumawa ng mabuti. Kaya sabi natin, Panginoon sa lalaki, ituwid mo yung kamot. Ituwid mo yung kamay. Tinuwid niya. Pagtuwid, ora mismo, gumaling kanyang kamay. Bumalik yung laman, siguro bumalik yung laman, tumaba uli. Saka natuwid niya, saka nagalaw na niya. Gumaling siya. Tingnan ng Panginoon ng mga Pariseo, eskriba, wala na silang nasabi. Matras na. At simulan yun sa araw na yun, yung mga eskriba, sa mga Pariseo, kasama na ng Sanhedrin, at mga pinuno ng bayan, ay nagtipon-tipon. Kung paano nila mahuli ang ating Panginoon, malalagay sa bitag ating Panginoon para gumawa ng paglabag sa batas, para kanila nang ipakulong at ipapatay. Buod ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyong to ay napakalaga. Dahil pinapahayag niya ang universal mandate for all of us, all human beings, all humankind. What is that? That is to do good. Gumawa ng mabuti. Ano pinagbabawal sa buhay? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Ang pinagbabawal, gumawa ng masama. Ibig sabihin, ang hinihiling ng pagkakataon ng ating buhay, gumawa ng kabutihan. Bakit? Dahil ang kabutihan
ay sa Diyos. At kung gagawa ka ng mabuti, ikaw ay makadiyos. Yun po, napaka-ikli, pero tumbok ka agad. Goodness is of God. That is why we all have the universal mandate to do what is good and to avoid what is evil. Not to do anything bad, but to do anything good. Yun po, maliwanag. Kung mabuti, gawin. Kung masama, iwasan. Maliwanag. Kaya nga, walang nasagot yung mga Parisiyo. Walang nagawa yung mga skriba, mga Sanhedrin. Lahat sila natamimi at napahiya. Ano ang pinagbabawal? Gumawa ng mabuti. Gumawa ng masama. Gumawa ng masama ang pinagbabawal. Kaya gumawa siya ng mabuti. May masasabi ba sila? Wala. Dahil gumawa siya ng mabuti. Mga kapatid, brothers and sisters, tayong lahat ay binibigyan ng tungkulin, inaatasan na gumawa ng kabutihan. Sa anumang pagkakataon, kung may pagkakataon, kung may matutulungan tayo, gumawa ng kabutihan. Dahil sa pamagitan ng paggawa natin ng kabutihan, tayo ay lalong mas malalapit sa Panginoon dahil ang kabutihan ay makadiyos. At kung gumagawa tayo ng kabutihan, tayo ay magiging makadiyos. Ating buhay ay inaalay natin. Kung ang araw ng kabanalan ay araw ng pag-aalay sa Panginoon, pagbibigay puri, wala nang higit pa na magpagbibigay puri, kundi ang paggawa ng kabutihan. Kaya kung may pagkakataon, gumawa ng kabutihan. Dahil sa paggawa mo ng kabutihan, pinupuri mo ang Panginoon. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless you.